The Forgotten Chef King. Kabanata Siyam. Kaya pala, si Joseph Evans pala ang gumastos ng 150,000 piso para imbitahin ka na lutuin itong mga pagkain. Ni magaling. Ang bawat ulam dito, sulit na sulit, pati kaluluwa ko, parang bumalik sa kabataan. Sa loob ng silid, nakahiga si Sian Bridgeton habang nakikinig sa kwento ni Sophie Bridgeton tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag nito kung paano gumastos si Joseph Evans para makuha si Marcus Ashford at si Edwin Harper. Pagkarinig nito, nakangiting tumango si Sian, sabay pinahid ang kanyang labi, may anyong parang naglalakbay sa nakaraan. Noong kabataan ko, wala pang usapin ng vegetarian. Noon, puro manok ang paborito ko, lalo na't ang pamilya namin ay may sariling restaurant. Ang tatay ko, bihasa sa pagluluto ng iba't ibang putahe ng manok. Sayang lang at hindi ko na naipamana ang kanyang talento. Ngayon, makalipas ang higit 80 taon, saka ko lang muling natikman ang manok na bumabalik sa lasa ng aking kabataan. Marcus Ashford, dapat kitang pasalamatan. Ang niluto mo, iyon ang panlasa na matagal ko nang hinahanap. Kung hindi dahil doon, hindi sana ako naging matako ng higit pa. Isa si Sian Bridgeton sa kakaunting nakaranas ng panahon bago sumiklab ang tinaguriang animal poison. Ang lasa ng tunay na manok ay naging alamat sa kanyang alaala, isang panlasa na matagal na niyang ninanais muling danasin. At ngayon lamang, sa luto ni Marcus Ashford, muling nagising ang panlasa ng kanyang kabataan. Nagbiro si Sophie. Lolo, ilang subo lang naman ang nadagdag. Napahalakhak si Sian. Ikaw talaga. Nakakatuwa ka, apo, pati si Lolo tinutokso mo. Gayunpaman, dama pa rin sa katawan ni Sian ang hapdi at pagod dahil sa matinding sakit ng tiyan. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Mabilis na nagmungkahi si Marcus na hayaang makapagpahinga ito, at sumang-ayon naman si Sian. Ngunit bago tuluyang ipikit ang mga mata, matalim ang tingin na ipinukol niya kay Marcus. Bahagyang umangat ang gilid ng labi nito, ngiti na parang may tinatagong karunungan. At bago sila umalis ng kwarto, inutusan pa niya si Sophie. Sophie, pakibantayan mo si Joseph Evans. Utang pa niya kay Marcus ang 150,000 piso. Huwag mong hayaang lusutan ng taong yun. Si Sian, bagaman may edad na, hindi pa rin basta-bastang malilinlang. Alam niyang maaaring tanggihan ni Joseph ang bayarin, kaya't ipinagkatiwala niya kay Sophie ang bagay na iyon. Lalong napahanga si Marcus sa matanda, matalino't tuso. Agad namang tumango si Sophie. Opo, Lolo. Paglabas nila sa pasilyo, napabuntong hininga si Edwin Harper, pinapahid ang pawis sa noo. Grabe, nakakakaba ang araw na to. Nakangiting tinapik ni Marcus ang balikat niya. Pero salamat, Edwin. Buo ang tiwala mo sa akin. Napatawa si Edwin, halatang nahihiya. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko, wala talagang sablay ang luto mo. Instinct siguro. Nagulat si Sophie sa narinig. Sa isip niya, si Edwin Harper ay isang batikang chef, nasa 30 na ang edad. Samantalang si Marcus ay halos 17 pa lamang. Pero bakit tila mas mataas pa ang paggalang ni Edwin sa kanya? Ngunit nang maalala niya na mismong si Lolo Sian ay yumuko sa talento ni Marcus, napangiti na lang siya, pareho sila ng lolo niya, handang sumamba sa tunay na lasa. Nang makalabas sila sa ospital, biglang bumungad ang isang nakaiinis na figure, si Carl Harrington. Kasama nito si Charles Preston, na mukhang agad tumawag kay Carl nang marinig ang tungkol sa pagkakasakit ni Sian. Pareho nilang iniisip na si Marcus ang may kasalanan. Malayo pa lang, sumigaw na si Carl, puno ng pang-aalipusta. Marcus Ashford. Narinig kong nagkasakit si Mr. Bridgeton matapos kumain ng luto mo. Hahaha. Wala ka talagang hiya. Kung hindi ka marunong magluto, huwag ka nang magpanggap. Ang pinuno ng industriya ng pagkain ang pinahiga mo sa ospital. Sa palagay mo, may mukha ka pang ihaharap sa mundong ito. Mabuti na lang at dumating ako, bilang kaibigan, baka kailanganin mo ng tulong ko. Hahaha. Si Carl ay isa sa mga taong nakakasakit ng ulo sa tuwing makikita mo, isang taong gusto mong murahin agad ng hanggal. Halatang pumunta siya rito para mangupak at makiipal. Napatingin si Marcus kay Sophie, bahagyang nakangisi. Sabi mo kanina, huwag na kitang alalahanin sa dati mong asal. Pero, sa ganitong sitwasyon, mukhang kailangan ko talagang alalahanin. Namilog ang mga mata ni Sophie. Ano ibig mong sabihin? Simple lang. Tumuro si Marcus kay Carl. Pwede mo ba siyang sipain ulit, gaya ng ginawa mo noon? Natahimik si Sophie. Lumapit na si Carl, tuloy-tuloy pa rin sa kanyang yabang. Marcus, huwag ka nang magmalaki. Kung tatawagin mo lang akong Kuya Carl, baka matulungan pa kita.
Alam mo bang may koneksyon ang tatay ko kay Sian Bridgeton? Subalit hindi pa siya natatapos, isang matulin na anino ang lumipad sa harap niya, isang matinding sipa. Pa! Tumilapon si Carl, duguan ang ilong, at napasubsob sa sahig. Maayos na binawi ni Sophie ang kanyang mahahabang binti, parang mandirigmang sanay. Nagulat si Marcus, napapalakpak. Grabe, sanay na sanay. Ang linis ng execution. Nagpumigla si Carl, nanginginig at takot na takot. Ngayon lang siya nakatikim ng ganitong hampas, at mula sa isang babae pa. Halos gumapang siya palayo, walang nagawa kundi tumakbo, habol hininga at tuloy-tuloy na natisod. Bah! Spoiled brat, malamig na sambit ni Sophie, bago siya lumingon kay Charles Preston. At ito, ano gagawin natin dito? Namutla si Charles, agad na paatras, at naghanap ng tulong kay Edwin. Ngunit napailing lang ang chef. Hayaan mo na siya, wika ni Edwin, sabay titig kay Sophie. Ang galing ng sipa mo. Sanay ka na ba? Mayabang nang umiti si Sophie. 3 beses akong champion sa women's judo competition sa Hackney City. Kung ganoon, quits na tayo. Ngumisi si Marcus, kontento. Hindi na siya nagdalawang isip tungkol sa galit ni Sophie sa kanya noon, at natutuwa pang siya mismo ang nagsilbing sandata laban kay Carl. Maganda. Ayokong may utang na loob kahit kanino. Tumango si Sophie, ngunit maya-maya'y ngumiti ng may lamang kay Marcus. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagiging personal chef ng lolo ko. Nabigla si Marcus. Ha! Hindi kailanman papayag si Chef Marcus Ashford na maging personal na chef ng isang may edad na Koreano. Ang kanyang pagtanggi ay bahagyang ikinainis ni Sophie Bridgeton. Bagamat hindi ito lantaran niyang ipinakita, dama ni Marcus na hindi niya ito basta-basta tatantanan. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Sophie mula sa ospital upang harapin ang mga reporter. Magiliw niyang sinagot ang mga tanong tungkol sa kalagayan ni Sian Bridgeton. Paliwanag niya, hindi naman malubha ang nangyari, napasarap lang ang kain nito dahil sa sobrang sarap ng mga niluto ni Marcus. Agad na kumalat ang bulong-bulungan. Hindi ko akalaing ganyan kasarap ang putahe ng chef na yon. Paano kaya ang lasa kung mismong tayo ang makatikim? Sigaw ng isa. Pero teka, hindi ba't sinabi ni Joseph Evans kanina na walang kinalaman ang The Westbridge Hotel sa chef na iyon? Na personal lang daw siyang nagluto rito. Kontra naman ng isa. Nagtaka ang lahat. Ngunit malinaw sa mga veteranong reporter kung ano ang totoo, ayaw lamang ako ni Joseph Evans ang responsibilidad. Sa halip na oportunidad para i-promote ang kanilang hotel, siya pa mismo ang sumayre sa pangalan nito. Tahimik lang si Sophie. Alam niyang kusa ng kakalat ang balita. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay siyang sigurado, hindi niya hahayaang makawala si Marcus Ashford. Gagawin niya ang lahat, kahit gumamit ng kakaibang paraan, upang mahulog ito sa kanyang mga kamay. Hindi sa main door lumabas sina Marcus at Edwin Harper, kundi sa gilid na daan ng ospital. Gusto sanang sumabay ni Charles Preston at makipag-usap kay Marcus, ngunit bago pa siya makalapit ay malakas na sinipa ni Edwin ang kanyang likuran at iniwanan na lang siya. Pasensya ka na, brother, ani Edwin habang naglalakad. May talento ang alaga kong iyon, pero laging mali ang ginagamit na paraan. Laging may baluktot na iniisip. Huwag mo na siyang seryosohin. Bahagyang natawa si Marcus. Wala akong pakialam sa ganyang tao. Basta huwag lang siyang manggugulo, ayos na. Pero Edwin, anong plano mo ngayon? Sa ginawa ni Joseph Evans kanina, mukhang mahirap ka nang makapagpatuloy sa Westbridge Hotel. Napabuntong hininga si Edwin. Tama ka. Sa ginawa niya, nagdesisyon na akong magbitiw. At yung bayad na 150,000. Ibibigay ko sa iyo. Tumingin siya kay Marcus. Ikaw naman, brother, anong plano mo? Balak mo bang magtayo ng sarili mong restaurant? Bata ka pa. Bakit hindi ka muna sumama sa akin sa isang malaking hotel, doon ka mas matututo? Ngumiti si Marcus. May plano na ako. Siyang kinikilalang Chef King sa kanyang nakaraang buhay, hindi na bago sa kanya ang ganoong usapan. Ngunit hindi kumbinsido si Edwin. Huwag kang magagalit, brother, pero isa ka palang one-star chef. Kung magtatayo ka ng restaurant, limitado ang kaya mong buksan. Ordinaryong kainan lang. Sayang ang talento mo. Napakunot ang noo ni Marcus. Sandali, kailan ko pa nasabing one-star chef ako? Mas nagulat pa si Edwin. Ano? Hindi ka pa ba kumuha ng chef qualification exam? Umiling si Marcus. Hindi pa. Bakit, ganoon ba kahalaga yon? Para bang hindi makapaniwala si Edwin. Natural. Kapatid, karaniwang kaalaman na yon. Ang isang restaurant, para magkaroon ng lisensya, kailangang may rehistradong chef.
At nakadepende sa star rating ng chef ang laki ng restora na pwedeng itayo. Natigilan si Marquez. Sa dati niyang mundo, hindi kailangang may certification para magtrabaho sa kusina, sapat na ang kasanayan at reputasyon. Ngunit dito, tila ibang batas ang umiiral. Edwin, ipaliwanag mo nga ng buo, tanong niya habang bahagyang pinapahid ang ilong. At ipinaliwanag nga ni Edwin, mula 1 star hanggang 7 star, bawat antas may kanya-kanyang requirements. At sa batas ng panahong ito ng mga gourmet, hindi ka makakapagpatakbo ng restaurant kung wala kang lisensyadong chef card. Mas lalo lang napaisip si Marquez. Kung ganoon, ordinaryong kainan lang ang kaya kong itayo sa ngayon. Hindi ito tugma sa pangarap ko. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, natigilan si Marquez. May paparating. Mabilis siyang tumakbo, iniwan saglit si Edwin. Kasi, mahinang bulong niya. Si Cassandra Royce. Agad siyang lumapit kay Marquez, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Si Mr. Bridgeton, hindi ba siya malubha? Kung kailangan, kakausapin ng papa ko para makatulong. Saglit na natigilan si Marquez. Hindi niya akalaing ganoon pala siya kaimportante kay Cassandra. Bahagyang ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Wala namang seryosong sakit si Mr. Bridgeton. Napasarap lang ng kain sa luto ko. Talaga. Napabuntong hininga ng maluwag si Cassandra, sa kamarahang tinapik ang kanyang dibdib. Akala ko kung ano na. Grabe, inalala talaga kita. Nagbiro si Marquez. Oh, ibig sabihin pala, may concern ka sa akin, kasi. Namula ang pisngi ng dalaga. Hindi ganoon. Nag-aalala lang ako na baka mawalan ako ng tagaluto ng kebab. Kunyaring nasaktan si Marquez. Ganoon lang pala. Nagmadali si Cassandra. Hindi, syempre, may konti rin akong concern, sabay turo gamit ang daliri na parang may sukatan. Kaunti lang naman. Tumawa si Marquez at kinurot ng daliri ang maliit na ilong ng dalaga. Ikaw talaga, parang pas ang gutom. Huwag kang mag-alala, lulutuin ko ang lahat ng gusto mo. Lalong nag-init ang pisngi ni Cassandra. Agad siyang tumalikod. Bastos ka. Hindi kita papansinin. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, tinig ng lalaki ang humabol. Ngayong araw, niluto ko para kay Ginoong Bridgeton ang drunken chicken, Dungan chicken, chicken stewed with mushrooms, at isa pang espesyal na ulam, shredded cucumber with chicken. Umiyak siya sa sarap. At marami pa akong kayang gawin, kasi. Mga putahe na wala pang ibang chef na makakagawa kundi ako. Hindi na kayanan ni Cassandra. Huminto siya at muling lumingon, nangangislap ang kanyang mga mata. Totoo lahat yan. Kaya mo talaga. Ngumiti si Marquez, puno ng kumpiyansa. Oo. Para sa'yo, lulutuin ko. Namula muli ang dalaga at tumango, mahigpit. Sige, hihintayin ko. Sa paanan ng Primrose Hill. Isang linggo na ang lumipas mula nang naganap ang engranding pagtanggap para kay Sian Bridgeton. Nakatayo si Marcus Ashford sa harap ng manukan, nakakunot ang noo. Ang mabahong singaw ng putik at dumi ay agad sumalakay sa kanyang ilong, dahilan para bahagya siyang mandiri. Kaya't nagpasya siyang huwag nang pumasok sa loob. Hindi kalayuan, nakangiti ng buong galak ang may-ari ng Primrose Hill Chicken Farm, Damian Brown. Hindi siya apektado sa baho, bagkus ay tila ba iyon pa ang halimuyak ng kanyang tagumpay. Mr. Ashford. Ani Damian na halos hindi mapakali sa tuwa. Ayon sa payo mo, itinayo ko ang bagong kulungan. 3 araw ko palang ginagamit, pero tingnan mo, ang mga manok na dati nag-iingay na parang mababaliw, ngayoy payapa na. Napakabisa ng ideyang ito. Ngumiti si Marquez, pinakikinggan ang tuloy-tuloy na talk mula sa loob. Mabuti kung ganon. Maaari pa tayong magtayo ng iba pang kulungan. Mas gagaan ang trabaho at mas magiging episyent ang operasyon ng iyong manukan. Sa paningin ng iba, simpleng paraan lamang ang ipinakita ni Marquez. Ngunit sa totoo lang, iyon ay bunga ng kaalaman mula sa nakalipas na panahon, isang yaman ng karanasan na ngayon pa lamang muling natutuklasan. Dahil sa pandaigdigang kilos ang pagiging vegetarian, bumagsak ang industriya ng karne sa loob ng halos 80 taon. Ngunit ngayon, muling bumabangon. At kahit matagal nang ligaw sa kagubatan ang mga hayop, nananatili sa kanilang dugo ang likas na katangian ng mga alaga. Kaya't hindi naging hadlang ang muling pagpapalaki sa kanila. Hindi na nagabala si Marquez na silipin pa ang loob ng kulungan. Alam iyon ni Damian, kaya't agad niya itong inanyayahan sa kanyang opisina. Noong unang makilala niya si Marquez 2 linggo na ang nakararaan, inakala pa niyang isa lang itong kabataang nagdadala ng nobya para mamasyal. Ngunit ngayon lubos na niyang nauunawaan, ang tahimik na binatang ito ay may isip na higit pa sa karaniwan.
Ang plano nitong manukan ay tunay na kamangha-mangha. Pagkaraan ng isang buwan, maibebenta ko na ang mga broiler, masayang wika ni Damien habang nakaupo sa kanyang opisina. At balak kong magtayo pa ng kulungan sa ibabaw ng maliit na burol ng Primrose Hill. Umiling si Marquez. Hindi na kailangan. Habang nagpapatuloy ang kulungan, huwag nating kalimutan ang free range. Mas masarap at mas mataas ang kalidad ng karne ng malayang manok. Maaari natin itong gawing tatak, isang butik chicken. Napakurap si Damien bago tumango. Butik chicken, napakagandang ideya. Mr. Ashford, bata ka pa ngunit para bang lubos mong nauunawaan ang negosyong ito. Handa akong makipagtulungan sa'yo ng pangmatagalan. Ngumiti si Marquez. Makakaasa ka. Hindi magtatagal, kakailanganin ko ng napakaraming manok. At sa'yo ko iyon kukunin. Napalaking pangangailangan ng manok. Nagtatakang tanong ni Damien. Magbubukas ka ba ng restoran? Bahagyang ngumiti si Marquez. Pwedeng ganon. Sa isip niya, hindi lang restoran ang plano. Bagkus, muling bubuhayin niya ang isang alamat ng nakalipas, ang fried chicken fast food na minsang naghari sa buong mundo. Sa ngayon, tinatawag niya itong niblang chicken. Hindi man ito mataas na uri ng lutuin, ngunit tiyak ang malaking kita. At higit sa lahat, kailangan niya ng pera, para sa kanyang mga kapatid, at para sa pag-ibig na pinipilit niyang ipaglaban. Matapos ang kanilang pag-uusap at kasunduan, nagpaalam na sana si Marquez. Ngunit biglang nag-alok si Damien. Mr. Ashford, nagbiyahe ka ba ng boss? Kung nais mo, sabay na kita. Maghahatid ako ng mga manok sa ilang malalaking restoran sa lungsod. Pumayag agad si Marquez. Maya-maya, umaandar na ang truck na puno ng mga kargang manok. Si Damien sa manibela, si Marquez sa upo ang katabi niya. Nag-usap sila habang tinatahak ang kalsada patungong syudad. Kanino ka unang maghahatid ngayon? Tanong ni Marquez. Sa The Lexington Hotel, sagot ni Damien. Tumango si Marquez. Lexington, napapanahon. Kilala niya ang pangalan, ang karibal ng Westbridge Hotel. Ngunit matapos ang iskandalong nagpasadsad sa Westbridge at sa manager nitong si Joseph Evans, ang Lexington na ngayon ang hari ng Camden City. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang truck sa harap ng marangyang gusali. Ang gintong karato lang. The Lexington Hotel, na isinulat ng isang bantog na kaligrapo, ay kumikislap sa araw. Pumasok sila sa likod na pasilyo. Kilala na ng mga tauhan ang truck ni Damien, kaya't agad silang pinapasok. Nagsimula nang magbuhat ng mga kahon si Damien. Dapat sana'y aalis na si Marquez, ngunit nang makita ang pagod na kilos ng kasama, inangat niya ang manggas at ngumiti. Kuya Damien, tutulungan na rin kita. Mabilis na nagbuhat si Marquez ng mga kahon. Pagpasok sa kusina ng Lexington, napansin niya ang kaluwagan ng lugar, ang makabagong kagamitan, at ang disiplina ng mahigit 10 chef na sabay-sabay nagtatrabaho. Hindi niya naiwasang tumango. Tiyak, dito sa Lexington, maliwanag ang hinaharap. Matapos ang ilang sandali, natapos na nilang ibaba ang lahat. Nakatakda na sanang umalis si Marquez nang biglang may malakas na boses na umalangaw-ngaw. Marquez Ashford. Anong ginagawa mo rito? Napalingon si Marquez, nakakunot ang noo. Mula sa pintuan ng kusina, pumasok ang isang binatang nasa kalagitnaan ng 20s. Ang mga matay matalim, at ang labi nakangiwi sa mapangutyang ngiti. Si Charles Preston. Sandaling natigilan si Charles nang makita si Marquez. Ngunit nang mapansin ang kaong hawak nito, agad sumili ang pang-uuyam sa kanyang mukha. Ha! Malamig niyang tawa. Nagde-deliver ka na lang pala ng manok ngayon. Nakakatuwa. Isang linggo pa lang ang nakakalipas at lahat ng pinaghirapan mo sa handaan para kay Sian Bridgeton, napunta sa amo ko. Siya ang nag-uwi ng lahat ng papuri, salamat sa'yo. Lumapit pa siya, ang tinig ay sarkastiko at malakas, para marinig ng lahat ng chef. At ngayon, patuloy ni Charles, ang aking master na ang magiging head chef dito sa The Lexington Hotel. At dahil ako'y kasama niya, may impluensya na rin ako rito. Kaya't huwag kang mag-alala, Ashford, gumisi siya, mabangis at mapanghamak, ako mismo ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Biglang natahimik ang buong kusina. Ang mga chef ay napatingin, mga kamay na may hawak ng kutsilyo'y natigilan. Ang tensyon sa hangin ay parang kidlat na handang kumidlat anumang oras. At doon, nakatayo si Marquez Ashford, nakakunot ang noo, malamig ang titig, habang lahat ng matay nakatuon sa kanya, hinihintay ang kanyang sagot. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ihain ni Chef Marquez Ashford ang sikat na chicken dinner para kay Sian Bridgeton, isang hapunang nagdulot hindi lang ng kasiyahan kundi pati na ng pagka-ospital ni Sian. Sa mundo ng kusina, iyon ay isang tagumpay na dapat sana'y bumandere sa mga pahayagan at mag-angat ng pangalan ni Marquez.
Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Sa lahat ng ulat ng media, isang pangalan lang ang paulit-ulit na binabanggit. Ang 5-star chef na si Edwin Harper, muling pinatunayan ang kahusayan. Nabusog hanggang sa ospital ang mahigpit na food critic na si Sian Bridgeton. Ang kanyang mataas na papuri ay magdadala kay Chef Edwin sa mas matayog pang karera. Si Marcus Ashford. Halos hindi man lang mabanggit. Hindi naman nakapagtataka. Sino ba si Marcus bago ang insidenteng iyon? Isang 17 taong gulang na bagitong chef, halos walang pangalan. Samantalang si Edwin Harper, kilala na bilang isang alamat sa kusina. Kapag magkasama silang nakatayo, automatikong napupunta ang credit kay Edwin. Sa isang iglap, si Edwin Harper ang naging pinakapinagkakaguluhan sa buong culinary scene ng Camden. Si Marcus, nanatiling anino lamang. May ilang artikulong sumingit ng kanyang pangalan pero walang masyadong pumapansin sa isang batang gaya niya. Humingi ng paumanhin si Edwin kay Marcus, ngunit tinanggihan iyon ng binata. Hindi iyon ang pinakamahalaga sa kanya, hindi pa ngayon. Totoo, balak niyang gamitin ang papuri ni Sian Bridgeton para magbukas ng isang pribadong fine dining restaurant. Ngunit agad niyang nalaman ng batas, bawal magtayo ng pribadong kusina kung wala kang 4 na bituin na sertipikasyon. Kapag sumuway, iyon ay tinuturing na krimen laban sa gourmet law. Kaya wala siyang pagpipilian kundi magsimula sa pinakaugat, kumita ng sertipikasyon bilang chef at magpatakbo muna ng isang maliit na restoran. Sa isip niya, ang papuri ng isang kritiko. Madali lang iyon. Para kay Marcus, iyon ay parang hangin na kaya niyang tawagin kahit kailan. Samantala sa kusina ng The Lexington Hotel. Mabuti pa siya, kinain ng pawis mo, pero ibang tao ang nag-ani ng papuri. Ang mapanuyang boses ni Charles Preston ay parang kutsilyong bumaon sa hangin. Nakatitig siya kay Marcus Ashford na para bang tinatabla ng awa at panunuya. Masarap ba sa pakiramdam? Ikaw ang nagsakripisyo, pero ang master ko ang sumikat. Ngumisi siya, nakataas ang kilay, habang nagbubunyi sa sariling kapalaran. Bilang alagad ni Edwin Harper, agad siyang nailipat bilang bagong sous-chef ng The Lexington. Samantalang si Marcus, isang ordinaryong tagapagdala ng manok lamang. Ngunit nanatiling malamig si Marcus. Narito ba ang master mo? Napahalakhak si Charles. Bakit? Magmamakaawa ka ba para sa trabaho? Si Manager Joseph Evans nga, inalok ka ng posisyon sa Westbridge Hotel, pero tinanggihan mo. Ayan tuloy, nagde-deliver ka lang ng manok. Kaawa-awa. Hindi natinag ang binata. Hindi trabaho sa hotel ang hanap ko. Restoran ang bubuksan ko. Restoran. Umiling si Charles na may pangungutya. Wala kang ang sertipikasyon. Isa lang iyan, panaginip. Ngunit nagningning ang mga mata ni Marcus nang sumagot. Bubuksan ko ito kasama ang master mo. At doon, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Dumating si Edwin Harper, kasama ang mismong may-ari ng The Lexington, si Julian Clark. Pagkakita niya kay Marcus, mabilis siyang lumapit. Brother, anong ginagawa mo rito? Tanong niya na puno ng tuwa. May dine liver lang akong manok para sa kaibigan, sagot ni Marcus, iniabot ang kahon kay Damian Brown, isa sa mga kusinero. At, congratulations sa bago mong posisyon bilang head chef. Bahagyang nanlumo ang mukha ni Edwin. Hindi pa iyon opisyal, at saka, napag-isipan mo ba ang alok ko? Naningkit ang mata ni Charles. Anong alok, master? Hindi siya pinansin ni Edwin. Bagkus, humarap siya kay Julian Clark at yumuko ng bahagya. Boss Clark, patawad. Hindi ko matatanggap ang alok ninyo. Dahil magbubukas ako ng restoran, kasama ang batang ito. Mistulang gumuho ang mundo ni Charles Preston. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala. Master. Iiwan mo ang Lexington, para sa kanya. Paano naman ako? Ngumiti si Marcus, malamig at mapanokso. Pwede ka namang sumama sa amin. Sweldo mo, 800 kada buwan. May bonus pa. Namula at nagngalit ang mukha ni Charles. Halos pumutok sa galit ang kanyang mga ugat. At sa gitna ng katahimikan, ramdam ng lahat ang pag-ikot ng kapalaran. Sa harap ng lahat, ang batang minamaliit na tagapagdala ng manok ay biglang naging sentro ng mundo. Si Charles Preston ay isang 2-star chef. Dahil siya ay alagad ni Edwin Harper, ang buwanang kita niya ay umaabot ng 7 hanggang 8,000 piso. Kaya ba namang ipahamak niya ang sarili para lang kumayag kay Marcus Ashford kapalit ng 800 piso kada buwan? Kahit baliw ay hindi papayag. Halos manginig ang kanyang katawan sa galit at pagkabigla. Lumingon siya kay Edwin Harper na parang humihingi ng awa. Master, seryoso ba kayo? Ngunit nakangiti pa rin si Edwin Harper. Hanggal. Nakita mo naman ang antas ni Marcus.
Kapag nakapagtrabaho ka sa tabi niya, lalo kang huhusay. Isa itong napakalaking pagkakataon. Ito ang kaibahan ni Edwin Harper sa ibang tao, ang pananaw niya sa buhay. At ito rin ang dahilan kung bakit pinahahalagahan siya ni Marquez. Nagngalit ang panga ni Charles Preston, at naglaho ang lahat ng paggalang sa kanyang mukha. Para bang ang ideyang magsilbi kay Marquez ay higit pang kahihiyan kaysa kamatayan. Si Charles ay kilalang umaakyat kung saan may pakinabang. Kaya nga kumapit siya kay Carl Harrington noon. Pero si Marcus Ashford, hindi niya kailanman itinuring na higit sa kanya. Sa kanyang mata, isa lamang itong tagaluto ng kebab. Sa mga oras na iyon, nagsalita ang may-ari ng The Lexington Hotel, si Julian Clark. Master Harper, kaya niyo ba tinanggihan ang alok namin ay dahil sa sahod? Kung hindi pa sapat, maaari pa nating pag-usapan. Hindi, agad na tugon ni Edwin Harper. Lubos akong nasiyahan sa alok ninyo, Boss Clark. Pero pangarap kong magbukas ng sariling restaurant kasama si Marquez. Kaya pasensya na. Sa isip ni Julian Clark, isang malaking sakripisyo iyon. Pero para kay Edwin Harper, iyon ay isang karangalan. Napatingin siya kay Marquez na tila nagtataka, paanong isang tahimik at di kapansin-pansing binata ang nakapagpatiklop ng isang 5-star chef. Ngumiti si Marquez. Boss, maraming salamat. Ngumiti rin si Julian Clark kahit may bigat ang dibdib. Wala akong magagawa kung iyon ang pasya ni Master Harper. Siguro kulang ang alok ko. Hinihiling ko lang na balang araw ay makapagpalitan tayo ng karanasan, Mr. Ashford. Hindi gaya ng ibang may-ari ng restaurant, marunong magkubli si Julian Clark. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo rin ang galit. Paglabas nila Marquez at Edwin, lumingon si Edwin at tinawag. Charles! Sumama ka sa akin. Nanatiling nakatayo si Charles. Charles! Muling sigaw ni Edwin. Ngunit umiling ito, at tuluyang nagpasya. Hindi ako sasama para magsilbi kay Marcus Ashford. Mas pipiliin kong manatili rito sa Lexington. Nanlaki ang mga mata ni Edwin Harper. Anong ibig mong sabihin? Alagad pa rin kita, hindi pa tapos ang pagtuturo ko sayo. Ngumisi si Charles na puno ng pang-uulim. Master! Kung tutuusin, wala akong pakialam kung sino ang magturo sa akin. Hindi ko hahayaang maging alila lang ni Marquez ang kapalaran ko. Tinanggal niya ang apron at maangas na tumindig. Master Harper, ito na ang huling tawag ko sa inyo bilang guro. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Namula sa galit si Edwin Harper, halos mawala ng hininga. Ngunit tumalikod na si Charles, hindi na lumingon, at tuluyang lumabas ng kusina. Tahimik lang si Marquez. Bahagyang napangiti, ngunit malamig ang titig. Balang araw, Charles Preston, maiintindihan mo ang kayamanang itinapon mo ngayon. Para kay Marquez, mabuti na rin ang naging desisyon ni Charles. Ang taong madaling kumapit sa makapangyarihan ay tiyak na tatalikod din kapag wala ng pakinabang. At kung hindi man siya ang unang kagatin ni Charles, si Edwin Harper ang unang mabibiktima nito. Pagkaalis nila Marquez at Edwin, saglit na nagbago ang ekspresyon ni Julian Clark. Ang mahinahon niyang mukha ay napalitan ng inis. Pinagalitan niya ang mga chef na nanunood lamang. Anong tingin niyo rito, palabas? Bumalik kayo sa trabaho. Ngunit nang muling tumingin kay Charles, ngumiti siya ng mapanlinlang. Nakita ko ang yabang mo, Charles. At ngayong wala ka ng Edwin Harper sa likod mo, tingnan natin kung hanggang saan ka makakatayo rito sa Lexington. Agad namang lumapit si Charles, sabik na magpasikat. Boss Clark, sigurado akong nagtataka kayo kung sino ang binatang kasama nila kanina. Siya si Marcus Ashford. At alam nyo ba? Ang sikat na hapunang ikinabuwal kay Sian Bridgeton, hindi gawa ni Master Harper iyon, kundi gawa ni Marquez. Nagulat si Julian Clark. Ano? Ang batang iyon ang nagluto. Bah! Sarkastikong tugon ni Charles. Swerte lang siya sa ilang lumang recipe. Hindi ibig sabihin nun ay tunay siyang magaling. Ang totoo, si Master Harper pa ang nagbaba ng antas niya para bigyang pansin ang walang kwentang iyon. Ngumiti si Julian Clark, ngunit sa kanyang isipan ay may ibang plano na. Kung ang batang iyon ay may kakayahang makagawa ng putahe na magpapabuwal kay Sian Bridgeton, baka higit pa siyang mahalaga kaysa inaakala ng lahat. Habang nakatingin siya kay Charles, lihim siyang napangisi. Samantala, pauwi na sina Marquez at Edwin. Tahimik lamang si Edwin, halatang hindi pa rin makapaniwala sa pagtakwil ng sariling alagad. Pagdating sa kanilang lugar, inimbitahan siya ni Marquez. Tamang-tama, maghahanda ako ng espesyal na tanghalian para kay Sai. Halika, sumabay ka na. Sandaling lumiwanag ang mukha ni Edwin, ngunit bigla rin itong nagdilim. Ah, hindi na. May inihanda na rin ang asawa ko sa bahay. Doon na lang ako.
Nagtaka si Marquez, ngunit hindi na nag-usisa. Sa bahay, masayang sinalubong siya ni Cyril Clark. Kuya! Kuya! Nakahanap ako ng sobrang gandang bahay. Angkop na angkop para sa atin. Napakunot ang noo ni Marquez. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Cyril na tila may tinatagong sikreto. Kung sasama ka sa akin ngayon, makikita mo. At bago pa man makapagsalita si Marquez, hinayla siya nito palabas ng bahay. Ngunit hindi nila alam, may isang pares ng mata na lihim na sumusubaybay mula sa dilim. At ang susunod na bahay na tinitingnan nila, ay hindi basta-basta tirahan, kundi isang lugar na magbubukas ng pinto sa isang bagong panganib.